If naklik mo tong video na to, meaning gusto mong pumunta ng Hong Kong and Macau at gusto mo malaman kung magkano ba yung nagastos ko during my Hong Kong and Macau trip last February 2026. Okay, pero bago kumpisan yung video na to, kung di nyo pa ako lala, my name is Josh Aragon at gumagawa ako ng travel and lifestyle tips sa lahat ng aking mga social media accounts at make sure naka-follow kayo. Lahat ng mga social media accounts ko ilalagay ko dito sa screen. And also mga bestie, kung nandito pa kayo sa aking YouTube channel, don't forget to like and subscribe and hit mo ang bell button para updated ka every time na mag-upload ako dito sa aking YouTube channel. Okay? So yun ang mga bestie, if dumating kayo sa video na to, alam nyo talaga na gagawa ako ng travel and budget tips and every time na magta-travel ako abroad. Or kung meron man akong local travel or domestic travel, pero kasi to be honest, ang mahal talaga ng local travel here in the Philippines. So might as well, mag-international travel na lang tayo. Nagpapabigat lang talaga sa international travel is yung travel tax na dapat matanggal na. Sana naman no, matanggal yung travel tax talaga. Oo, no. Pero ano ko muna yun sa inyo, bago na yung background natin. Yes, nasa bahay po tayo. Kasi po ako po ay nasa solo living era na. Ayan, nandito tayo ngayon sa room ko. At sana masanay kayo na ganito yung magiging background ko pag once na nagagawa tayo ng sit down video like this one. Okay? So yun, ang dami ko na sinabi. Pero yun, let's go. So ayun ang mga bestie, in this video, I will share with you my Hong Kong and Macau travel and budget tips for 2026. But disclaimer again mga bestie ha, gaya ng sabi ko kanina, na lahat ng mga sasabihin ko ng mga amounts or mga activities is based on our own choices and own expenses. Wala po kaming ginastos or wala kami na-receive na money just to do a content or just to do a tour doon sa Hong Kong. Lahat po yun is all expense paid ko mismo sa sarili ko, okay? Kaya ito, sasabihin ko sa inyo mga bestie is per person rate, okay? Let's go. Ito na. So, unahin natin mga bestie is yung mga expenses. Meron tayong dalawang types of expenses na lagi kong sinasabi sa aking mga gantong videos is yung pre-book expenses tsaka yung trip expenses. Yung pre-book expenses mga bestie, uulitin ko lang. Yun yung mga expenses na nagastos ko before yung flight namin going to a destination or going to Hong Kong. Kaya yun, sasabihin ko yun sa inyo. Okay? Yung trip expenses mga bestie, yung mga nagastos ko during the entire trip. Yung mismong ginastos ko sa buong duration ng trip natin. Kaya may budget kasi tayo doon. Okay? Kung nanonood kayo ng mga vlogs ko mga bestie, yung Hong Kong and Macau vlog ko, mga bestie, naka-upload na yun dito sa aking YouTube channel at make sure na panood nyo na yan. Or kung hindi naman, ilalagay ko yung link sa description box below. Kung mapapansin niyo mga bestie, yung Hong Kong and Macau vlog namin is, ayun talaga, since first time ko sa Hong Kong and Macau, I'll make sure ko talaga na lahat is may experience ko based doon sa aking kayang budget, okay? So, yun nga, naganap ako ng mga promos, naganap ako ng mga at mamaya sasabihin ko sa inyo kung paano kayo makaka-discount sa lahat ng mga promos sa mga expenses na sasabihin ko. So, ayan, makikita nyo sa video na to, medyo magbabasa ako kasi nandito lahat ng mga expenses ko. So, nandito yan sa iPad ko, kaya sasabihin ko na yun sa inyo, okay? So, una na dyan, mga bestie, for pre-book expenses, unang-una na dyan is yung airfare or yung flight tickets. Yung flight tickets ko mga bestie, I booked it via Philippine Airlines, okay? Yes, using my Mabuhay Miles na points, okay? Yes po, yung meron po akong Mabuhay Miles. Classic pa lang naman, hindi pa naman pero running for elite na tayo para laban na laban talaga. Pinupush natin yung maging elite talaga. So, nag-book ako guys nung sale nila ng GMM ba yun? Great Mabuhay Miles Getaway. Sale lahat ng 50% off lahat yung redemption ng mga flights when you use your Mabuhay Miles na credits. Or kung last August 2025 yun, nabook ko yung flight natin for February 2025 going to Hong Kong round trip ticket. Yung binayaran ko lang doon is yung mga taxes and fees. Yung travel tax kasama na doon, 6,600 pesos. Meron na siyang kasamang free 25 kilos baggage, meals, and also mga bestie, full service airline na siya with Philippine Airlines. Murang-mura na yun mga bestie kasi most likely nagre-range yung Hong Kong flight ni Philippine Airlines ng around 12,000 to 15,000 ganun. Pero pag sale, minsan nagre-range siya ng mga around 10,000 pesos. Pero walang bagahe yon. So ako, ginanap ko na opportunity, meron naman ako enough miles. So ginamit ko siya nung sale nila last year, August 2025. Okay?
Second mga bestie na pre-book expenses natin is yung hotel accommodation. Yes, hindi po kami nag-book na punta ng Hong Kong na doon na kami mismo naghanap ng hotel. No, hindi namin ginagawa yun. Para mas makasave tayo, nagbo-book tayo ahead of time ng hotels at ginagamit natin yun yung Agoda. Okay, later sasabihin ko sa inyo kung paano kayo makakasave. Okay, so yun, we book our hotel. Sa hotel is sa Access Chuen-Wan. Bakit doon? Kasi yung sa Chuen-Wan mga bestie, based on our itinerary, siya talaga yung pinakagitna. So, tipid kami sa mga oras, tipid rin kami sa pamasahe kasi nga nasa gitna kami ng lahat. Okay? Hindi kami yung sobrang tagal magbiyahe. Like for example, punta kami ng Hong Kong Disneyland, gitna lang. Pupunta kami ng Tsim Sha Tsui or TST, gitna lang. Punta kami ng Central, gitna lang din. Okay? So, nabook ko yun, guys, ng 6 days and 5 nights per person ng 7,100 pesos. But take note mga bestie, yung 7,100 pesos, mura na yan sa Hong Kong na ganun yung style nung papakita ko dito sa screen or sa video yung type ng hotel namin, or kung napanood nyo naman yung Hong Kong vlog ko, makikita nyo yun, pero isi-share ko na dito sa screen kung ano yung tsura ng hotel namin. Maganda rin mga bestie, pero kung gusto nyo talaga makatipid pa, pero don't expect too much ha. Syempre yung Hong Kong na mga style ng hotels is hindi talaga siya maganda, lalo na pag mura. Kasi ganun yung hotels nila, maliliit talaga yung hotels nila. Sa amin nga maliit pa yun kasi pares kami dalawang kapatid ko, malaking tao, matangkad. Kaya super sulit na yun kasi decent na yung hotel, tapos gitna pa. Tapos, yun, tagda 7,100 pesos kami for 6 days and 5 nights, okay? For our third pre-book expenses, mga bestie, is yung connectivity or yung internet connection namin during our trip sa Hong Kong. Ito talaga mga bestie, pre-book expenses ko na siya. Actually, maganda to kasi nag-eSIM lang kami. Okay? Nag-eSIM na kami lahat kasi naman yung phone namin compatible naman. So, make sure na dapat yung phone ninyo compatible. Okay? Sa eSIM. So, yun ang mga bestie. Yung eSIM na nabook namin sa Agoda, maganda siya kasi meron siyang mainland China, Macau, and Hong Kong na connection. So, kahit saan pumunta doon, 'di ba? Syempre kami in our case kasi visa free sa Hong Kong and Macau, doon lang kami. Sa Hong Kong and Macau mga bestie, connected talaga at 5G yung connection niya. Nabook namin siya ng 550 pesos for 6 days. Unlimited data na yon. Wala talagang cut na data. Hindi napuputol yung data or walang expiry yung data kasi nga unlimited. At nabook namin siya sa Agoda. Mabilis lang siya i-set up mga bestie ko kasi i-scan mo lang siya sa phone mo at yun na, mag-ano ka na. Paglapag mo ng country or paglapag mo ng Hong Kong or pagpunta mo ng Macau, meron ka na agad na data connection. Hindi ka na agad magtatanggal-tanggal pa ng SIM card kasi ang hassle din talaga, lalo na pag, alam mo naman yung mga SIM card ngayon, di ba, yung nano SIM na, yung sobrang liit. Tapos, paano pag nawala yung original SIM mo, your Philippine SIM, di ba? Di mo na maano. So, might as well, kung compatible naman yung mga ano ninyo, yung mga cellphones ninyo, might as well na mag-book na lang kayo ng eSIM sa Agoda kasi mas mura siya. Okay? For our fourth pre-book expenses, mga bestie, is yung airport transfer. Sa airport transfer, mga bestie, sa Hong Kong, maraming type na pwedeng gawin as airport transfer. Pwede kayo mag-private airport transfer, yung meron kayong sundo talaga mismo from airport talaga. Pwede kayo mag-bus going to the city, tapos pwedeng kayo mag Hong Kong Airport Express. In our case, mga bestie, gusto namin na mabilis since yung arrival ko, yun nga, medyo after lunch na at medyo pahapon na talaga kasi na-delay pa ako that time. Buti na lang, nag-book kami ng Hong Kong Airport Express. Mabilis lang siya talaga, okay? At na-book namin siya guys sa Agoda. Ang cost nun, yung round trip, since yun nga, Tsing Yi Station siya, doon kami malapit dun sa may hotel na mas accessible going to our hotel from the airport is yung Tsing Yi Station. So yung nabook namin is round trip na for as low as 800 pesos round trip. Mahal siya no for a train going to the city, pero bestie, compare mo naman dito sa Philippines, walang ganun sa atin. Pero yun nga, 800 pesos sulit na siya kasi mabilis naman yung train. Parang around 10 to 15 minutes ata, nandun na kami sa Tsing Yi Station from the airport. Ganun na siya kabilis, okay? And for our last pre-book expenses, which is yung ating panglima, mga besties, yung tours and activities na ginawa namin sa Hong Kong. Mga besties, dito i-share ko sa inyo kasi parang tatlo yung activity na ginawa namin sa Hong Kong. Kasi sa Macau,
Most likely, nag-DIY lang kami doon at free naman yung mga entrances ng mga attractions doon. Hindi kami nag-theme parks or what. Wala kaming ginawang activity. Nag-ano lang talaga kami, nag-sightseeing tours at pinunta namin mga famous na tourist spots sa Macau. So, isi-share ko dito sa tours and activities is yung mga ginawa lang namin na activity or binook namin sa Hong Kong. Okay? So, ito, most likely, na-book namin siya lahat sa Agoda. Okay? Pre-book na talaga siya. Ginawa namin na bago kami pumunta ng Hong Kong, dapat nakabook na kami nun. Okay, isi-share ko sa inyo isa-isa. Let's go. So, una na dyan mga bestie ko, for our pre-book expenses sa tours and activities is yung Hong Kong Open Top Night Bus Tour. Maganda yun mga bestie, super duper ganda. As in, parang perfect shop for a first itinerary or first activity na gagawin mo pagkalapag mo ng Hong Kong or pagkadating mo ng Hong Kong. Ito agad yung ginawa namin kasi alam mo, makikita mo yung buong Hong Kong Island or buong ng night version. Okay, sulit siya mga bestie at nabook namin siya sa Agoda for as low as 1,200 pesos per person. Okay? So, parang namin nun? Parang 1.5 hour yung tinagal nung tapos binabala kami sa isang night market. Sulit siya mga bestie, as in, ang saya pa. Tapos during that time, February, parang winter that time. So, malamig talaga yung experience namin nun at naka-jacket kami nun. Okay? Second mga bestie ko is yung Hong Kong Disneyland Tour. Mga bestie, sa lahat ng expenses na sinabi ko sa Hong Kong, mga bestie, ito talaga yung pinakamahal. Pero, sulit na sulit talaga siya mga bestie, as in. Alam mo yung parang dream ko talaga, syempre as a Disney fan, yes, sobrang saya ng heart ko that time na pumunta kami ng Hong Kong Disneyland. Pero mahal nga lang talaga siya. Yun nga lang talaga. So for Hong Kong Disneyland day ticket, syempre tier 3 kami noon kasi nga pa Chinese New Year. So sa Hong Kong Disneyland kasi merong tawag dito, merong mga tiers na tinatawag every parang ito yung explanation kung peak season ba or low season that time. So, yun nga, yung punta namin, tier 3 siya. So, medyo may kamahalan siya, okay? So, yung price nun for day ticket is 5,360 pesos per person. Yun na book namin. Actually, lahat na yun, right all you can naman na. Tapos, lahat ng shows, andun na rin. Parades, lahat ng shows, mo na, 5,360 pesos. Sulit naman na siya. However, yan, ito na tayo sa however, di ba? But, may but pa yan, diba? So, yung but na yun mga bestie is, yun nga, pag ganun tier 3, maraming tao. Tapos, pa Chinese New Year pa that time. Parang unang week ng Chinese New Year. Kasi February 17 yung Chinese New Year this year. So, kumuha kami ng Premier Access. What is Premier Access? Premier Access mga bestie, yun yung parang VIP access sa lahat ng mga major attractions na maraming pila sa Hong Kong Disneyland. So, ang kinuha namin is 8 attractions. Yun yung merong mga tawag dito, VIP access, hindi na kayo pipila na napakatagal. Kasi mga bestie ko sa Hong Kong Disneyland, lalong-lalo na yung mga major attractions. Pag sobrang yung tier 3 and tier 4, yan, mapila talaga yan. So, during our experience, parang based dun sa 60 minutes for a roller coaster ride, kaya gumawa kami or bumili kami ng Premier Access na 8 attraction kasi sulit na sulit naman siya mga bestie. Yun nga lang, additional payment siya. Yung presyo nun is 3,240. So, 'di ba? Halos na 8,500 na yung nagagastos natin for Hong Kong Disneyland. Mahal na siya per person, 'di ba? Pero sulit naman talaga siya. Sige, gasted ko pa sarili ko. Pero masaya ako that time, okay? So, syempre, meron ka ng day ticket, meron ka ng Premier Attraction. Syempre naman mga bestie ko, hindi dapat mawawala ang pagkain sa Hong Kong Disneyland. Take note, sa Hong Kong Disneyland, napakamahal ng pagkain nila mga bestie. Pero big serving. Pero mahal pa rin. Kaya naman, kung gusto mo makatipid mga bestie, pag pupunta kayo ng Hong Kong Disneyland, is bumili kayo ng meal vouchers. Yung meal vouchers mga bestie, sa lahat ng sa Agoda meron yan. So yun, meron kayong parang, etong pag bumili kayo ng voucher na to, iscan nyo lang sa mga specific na mga diners or restaurant inside the Hong Kong Disneyland, okay, para naman ma-claim nyo yon. Meron kayong parang free lunch,
tsaka dinner, tsaka isang snack. Yun yung kasama nun, yung inano namin. So, yung meal vouchers namin, kasi syempre apat kami, dalawa lang yung kinuha namin meal vouchers na may lunch, dinner, and snack. Okay? So, naghati-hati na lang kami kasi nga big serving naman siya. So, nagdala rin kami ng ibang foods namin sa Hong Kong Disneyland. So, nagastos namin per person is 1,200 pesos. Okay? Take note mga besties, sa Hong Kong Disneyland, pwede kayo magdala ng pagkain. Basta wag lang yung mga, alam mo yun, yung tawag dito, yung mababaho, yung amoy. Yung, alam mo yun, may mga pagkain na gano'n, di ba? So, wag yun ang balakin. Pwede kayo magbaon ng mga snacks, ng mga drinks. Wag lang yung mga, tawag dito, yung mga soft drinks. I think bawal ata. Pwede kayo magbaon ng water, tawag dito, water tumbler. Pwede kayo kasi may libreng water refilling station sa bawat mga, tawag dito, station or labas ng restroom sa Hong Kong Disneyland. So, makakatipid kayo at bestie, malinis yung tubig naman nila. Hindi porkit nasa labas ng restroom is madumi. Malinis kasi purified yung water nila na ginagamit. At malamig talaga. So, okay. So, yun yung nagastos natin for Hong Kong Disneyland. Napakamahal. So, in total, parang lumalabas nasa 9,600 or 700 pesos per person. Maganda doon, alam mo, sulit doon is yung Momentous Party in the Sky. Lalo pag pa-close na, umiyak talaga ako doon. Nakita nyo naman sa vlog ko sa Hong Kong, di ba? Kaya yun, super saya nung experience namin sa Hong Kong Disneyland. At sulit siya. Pero ako, to be honest, kung babalik man ako ng Hong Kong, hindi na ako mag-Hong Kong Disneyland kasi napuntahan ko na siya. Mag-Disneyland ako sa ibang places naman, hindi na sa Hong Kong, okay? Kasi na-experience ko na siya, okay? Yun lang naman. Sa akin lang naman yun, I respect your decision kung kayo man babalik sa Hong Kong Disneyland. Walang problema doon kasi your money, your rules, okay? And last mga bestie na activity na ginawa namin sa Hong Kong is yung Victoria Peak Combo Tickets. Yun yung makikita nyo yung buong Hong Kong sa taas, ganon. Sobrang ganda nun kasi fantasy ko siya. Yun yung parang one of my bucket list. Pag pupunta ako ng Hong Kong, dapat hindi ko siya ma-miss na mapuntahan. Which is, yun nga, yung Victoria Peak, Sky Terrace, tsaka yung Madame Tussauds. Yan yung tatlong yan. Kasi gusto ko makita yung wax figures ng mga artists, Hollywood artists, yung mga Filipino artists like ni Miss Ann Curtis, Miss Pia Wurtzbach, Miss Catriona Gray, Manny Pacquiao, andon din lahat talaga. So, sulit na sulit siya. Nabook namin siya sa Agoda for as low as 3,000 pesos. Okay? Lahat na yon. Round trip na siya sa Peak Tram, yung paakyat ganun, round trip na siya. Tapos yung entrance sa Sky Terrace, mahal 'di ba? 3,000. Pero sulit siya mga bestie. As yun talaga yung mga gusto niyo mga gawin sa Hong Kong, okay? Yun. So that's it mga bestie sa ating pre-book expenses, okay? So yun nga, sabi ko nga sa inyo, hindi pa tayo nakakalipad papunta Hong Kong, medyo mahal na yung mga nabook natin. Pero to be honest, mura na yun. Compare pag once doon kayo nagbook sa mismong day or mismong attraction na pupuntahan ninyo, mas mahal. Kaya mas better na mag-book na kayo ng mga pre-book expenses ninyo sa Agoda. Okay? Kaya kung gusto nyo mag-book ng mga hotels, activities ninyo, mag-book na kayo sa Agoda mga bestie at meron akong sasabihin sa inyo. Makaka-discount kayo up to 10% off pag ginamit nyo yung mga codes ko na nandito sa screen. Gamitin nyo yan kasi yan yung mga codes na makaka-discount kayo kasi pangkape nyo rin yan, pambili ng pasalubong talaga sa Hong Kong, okay? And Macau. Let's go! So yun na mga bestie, tapos na tayo sa ating pre-book expenses. Proceed naman tayo sa ating next part ng vlog which is yung ating trip expenses. Yung trip expenses, yun yung mga nagastos natin during our trip to Hong Kong and Macau. Ako mga bestie, paglapag namin ng Hong Kong, ginamit ko yung aking GCash card na Visa kasi maganda yung forex fee niya at wala masyadong mga charges. Okay. Ang winidraw ko is 12,000 pesos. Parang 12,500, parang ganun lumalabas yung winidraw ko ng galing ng Hong Kong. Okay? So, yon yung nagastos natin for food and drinks, mga bestie. Yan, food and drinks, 5,500. Yan. Medyo, alam nyo to be honest, medyo may kamahalan talaga yung pagkain sa Hong Kong. Pero yun nga, masarap naman. Ang sarap ng siomai. Syempre, as paborito kong siomai. Ang sarap ng mapagkain nila sa Hong Kong, as in. Hindi kami nagtipid sa pagkain, as in. Kung ano yung gusto namin food, kakainin namin. Yun talaga. Nakita nyo naman sa Hong Kong vlog natin, diba, yung food and drinks yun. Pero yun nga, pag nagbe-breakfast kami, sa hotel na lang. Tapos nag-snack na lang kami along the way, diba? Second is yung pasalubong and yung mga fare or yung mga transportation na ginamit natin. 5,000 pesos yung total nun. So parang nag-load ako ng
tawag dito, nag-load ako ng 5,000 pesos sa aking Octopus card. Kasyang-kasya na yun talaga lahat. Doon sa buong trip yung 5,000 pesos. Nakabili pa ako ng mga pagkain sa mga 7-Eleven, yung mga transportation, nanggamit siya sa mga paggamit ng MTR, ng mga buses, gamit na gamit siya talaga. Okay? Next, mga bestie ko, is yung shopping. Yung shopping, mga bestie, ito yung personal ko na mga binili sa sarili ko. Naka 2,000 pesos din ako doon, di ba? 12,500, sakto-sakto na siya, mga bestie, na pocket money sa Hong Kong, di ba? Kasi ako, hindi man ako ma-shopping kasi may dalawa pa akong upcoming international trip. Kasi nagtitipid din tayo at yun nga, gaya na sabi ko, solo living tayo, kailangan natin ng money. So, hindi tayo nag-splurge sa sobrang laking money pag once na nagta-travel tayo abroad. Kung hanggat kaya magtipid, magtitipid tayo. Pero hindi sobrang tipid. 'Di ba? Dapat hindi pa rin mako-compromise yung ating kasiyahan or yung experience sa travel natin. Okay? That includes our travel budget tips or sa tao dito sa Hong Kong and Macau. And now, proceed na tayo sa ating third part ng ating tao dito, Hong Kong and Macau budget and travel tips. So this time, bibigyan ko kayo ng 5 travel tips na mababaon ninyo going to Macau and Hong Kong. Let's go! First, mga bestie, is book your flight, hotels, and activities ahead of time. And the earlier you book, the cheaper you get. 'Di ba? Paano ko nasabi yun, mga bestie? Yes, sabi ko nga sa inyo, yung mga pre-book expenses ko, binook namin yun talaga parang months early pa. Parang nag-start kami mag-book ng October or November onwards, basta bago kami na-book na namin lahat yun. Pero yung hotel namin, na-book namin siya right after namin ma-book yung flight. So, August 2025, na-book namin siya agad-agad. Ganun kasi ginagawa ko, mga bestie. Pag nagbo-book ako ng flights, kunyari may destination na pupuntahan, nabubook na rin ako ng hotels agad-agad. Okay, naghahanap agad ako ng hotels at ginagamit ko yung mga options or payment options ni Agoda kasi maganda talaga kasi meron silang book now and pay later. Kaya i-maximize yun, ganun mabibigay ko na tips sa inyo. Kaya kung meron man kayong mga upcoming travels na book ng mga piso fares or mga seat sales, mag-book na rin kayo ng hotels kasi the early you book, the cheaper you get. Okay? Tama yon. Second, mga bestie ko, is to make sure na magkaroon kayo ng Tourist Octopus card. Okay? Mga bestie, yung Tourist Octopus card, ilalagay ko dito yung screen kung pwede kayong makabook dito sa ano na to. Yung Octopus card, mga bestie, yung parang tawag dito sa atin sa Philippines, yung ano tawag doon, beep card, parang ganun. Pero sa kanila, yung Octopus card nila pwede mo magamit sa 7-Eleven, sa buses, sa trains, lahat-lahat magagamit mo siya. Okay? So, pag nagsha-shopping ka, pwede mo siyang pambayad. Okay? So, yung Tourist Octopus card na maganda na book namin siya sa Agoda kasi maganda na siya, pwede namin siyang magamit sa Macau. Nagamit din namin siya sa pagbili ng mga pasalubong or what, or paggamit sa mga transportation sa Macau, nagamit namin siya. Pakita ko siya sa inyo. Ito yon. Ganito yun, mga bestie, yung ating Tourist Octopus card na nakuha, na nabook natin sa Agoda. Yan siya. Basta may China T-Union, pwede nyo yun magamit sa Hong Kong and Macau. Pwede rin sa mainland China na panggamit to. Oh, diba? Pwede din talaga. Pero ang tricky dito, mga bestie, matatop up nyo lang siya sa Hong Kong. Oh, tama. Sa Hong Kong yun lang siya pwede matop up. Yung ito. Maganda siya. 'Di ba? Sobrang ganda. Kaya kung gusto niyo mag-book ng ganitong Tourist Octopus card, ilalagay ko yung link sa description box below at gamitin yung code ko sa Agoda, okay? Nando lang 'yon. Yung activity sa JL Agoda Pan, yun. Makaka-discount pa kayo. Mga bestie, additional dito sa Octopus card, wag niyo makakalimutan or mawawala tong mga bestie kasi pag once na nilagay ito ng pera, yun ay magiging, ito na mismo yung magiging pera ninyo o yung nandito na lahat ang pera niya sa Octopus card. So, wag nyo talagang iwawala to, okay? So, for third tip, mga bestie, ito yung pinaka-importante sa lahat, yung paggamit ng Octopus card in terms of riding transportation sa Hong Kong and Macau. Okay? Ito, sasabihin ko sa Hong Kong, pag bus, top in, no top out. Same lang din yan sa Macau, ganun din. Kasi nag-bus lang din kami doon. Sa tram, mga bestie naman, yung ding-ding tram, no top in, top out only. Ibig sabihin, pagpasok mo, hindi ka magtatap, sa likod ka kasi magsasakay, tapos pag bababa ka na, sa harapan ka, doon mo itatap to. Pag train naman, mga bestie, same sa atin, top in and top out siya. Yan, i-take note nyo yun ha, ilalagay ko pa dito sa screenshot nyo na lang, okay? Huwag nyo kakalimutan kasi baka mamaya ma-double charge kayo pag
alam nyo na doble kayo ng top, okay? Okay, for our fourth tip mga bestie, second to the last tip na mabibigay ko sa inyo is bring comfy shoes. Pag nagta-travel kayo sa Hong Kong, bakit yung sinabi mga bestie? Kasi sa Hong Kong mga bestie, ang sarap maglakad talaga. Ewan ko kasi pag nasa ibang bansa talaga masarap maglakad compared dito sa Philippines. Hindi ko inaan ang Philippines pero totoo lang tayo. Kasi marami lakarin po talaga sa Hong Kong mga bestie. Kaya maganda na mag-invest kayo for equality at saka yung hindi masakit na mga sapatos pag once na nagta-travel kayo, okay? So mine, ginagamit ko is yung New Balance sa 530. Comfy siya tawag dito, sa paa ko. Yun nga, hindi masyadong sumasakit yung paa ko pag naglalakad ako, okay? Kaya mag-invest kayo for a good quality shoes. Okay, last but not the least mga bestie is yung panglima natin na tip. Ito yung pinaka-importante sa lahat is yung enjoy your itinerary and make yourself be in the moment during the entire trip of your travel. Okay, bakit ko nasabi mga bestie? Ako kasi as someone na, syempre content creator, mahilig ako sa social media, ginagawa ko before, nag-i-story ako ng real time. Pero nitong mga nakaraang taon, yung last year na pumunta ako ng Macau, na nag-solo travel ako, doon ko na understand yung essence ng be in the moment or living the moment while you travel. Ako nag-i-story na lang ako, ginagawa ko siya, nag-share na lang ako sa social media pag nakabalik na ako ng hotel. So, ayun, hindi ako nai-istorbo or wala akong obligasyon na i-share yung nangyayari sa akin real time, okay? Pag nandun ako sa itinerary kasi ini-enjoy ko talaga or present ako talaga doon sa itinerary na yun or sa activity na gagawin namin doon sa isang destination. So might as well, binigay ko yung tip na yun sa inyo, gawin nyo na rin, okay? So that's it, traveling besties, sa ating Hong Kong and Macau travel and budget tips, okay? Sana nakatulong tong video na to for your next Hong Kong trip or next Macau trip kasi alam ko sana nakatulong naman to kasi nakapagbigay ako sa inyo ng tips as someone na nakapunta ng Hong Kong for the first time and babalikan ko pa naman ng Hong Kong pero yung Hong Kong Disneyland siguro hindi ko na siya babalikan. Kung may pera siguro why not, pero pag pupunta ako doon for explore ng Hong Kong siguro yung ibang places naman yung pupuntahan ko sa Hong Kong. Yun nga, sana nakatulong tong video na to. Okay. If you want more of this travel and lifestyle tips, mga bestie, or ganitong mga sit-down vlogs, comment down below kung ano yung mga suggestions niyo na gusto nyong gawin, or gusto nyong gawin. Kaya talaga gagawa, no? Pero yung gusto nyong gawin, or gusto kong gawin, ano ba? Josh, yung gusto kong gawin, gusto nyong gawin ko, yon tama na yung term. Gusto nyong gawin ko dito sa aking YouTube channel about travel or lifestyle tips or solo living, pwede kong ma-share yun sa inyo mga bestie, okay? Basta mag-comment lang kayo. Kaya kung gusto yung mga bestie, yung mga daily updates or yung mga daily ganap ko, kung malaman ninyo yung mga daily ganap ko, i-follow nyo ako sa aking mga social media accounts na nandito sa screen, okay? Wag nyo kakalimutan yun. And also mga bestie, don't forget to like and subscribe to this channel para naman, 'di ba, maging marami tayo at marami tayong natutulungan ng mga viewers, okay? At make sure hit mo ang bell button para updated kayo every time mag-upload ako dito sa aking YouTube channel. Yun lang mga bestie ko, thank you so much for watching. Sana maging masaya kayo at sana gabayan tayo ni Lord lahat. Maraming salamat sa panonood. Yun lang, God bless and thank you so much for watching. Bye!